Magandang umaga po muli sa bawat isa. Happy Lord's Day sa mga kapatid na naririto ngayon sa ating pong church building sa Sovereign Grace Christian Church at gayon din sa mga nasa kani-kanilang mga tahanan o kung saan man kayong lugar na nakasubaybay dito sa ating live streaming at gayon din doon sa ating mga kapatid sa Montalban na ngayon din ay nakasubaybay. Happy Lord's Day. Okay, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat nagpapatuloy itong ating pong face-to-face worship service. Hindi ko alam anong mangyayari sa mga susunod na mga linggo dahil sa dami ng kaso ngayon. We're hoping na hindi naman pagbawal muna itong ating pagtitipon. Kasi talagang naintindihan din naman natin, napakadami po ngayon na kahapon, 8,000 ang nadagdag. No? Isa na lang, 8,000 na 799 So, ang ibig kong sabihin, medyo panalangin natin kasi critical po ngayon sa Manila, yung mga beds, wala na pong mga hospital beds daw para na available sa mga pasyente. At pag-pray din natin yung iba na talagang naapektuhan ito. Meron akong kakilalang pastor. Hindi ko alam kung kilala ni Pastor Proy, graduate din sa Phoebias yan. Naging presidente ng Alumni Association, si Pastor Art Corpus, ay namatay kahapon dahil sa COVID. At itong si Pastor Art Corpus ay kapatid ito ng isang pastor natin sa Baguio, si Pastor Sam Corpus. Yun, si Pastor Sam Corpus ay pastor ng Reformed Baptist Church sa Baguio. And yung kanyang mas nakababatang kapatid ito. Na-meet ko na ito si Pastor Art dito rin sa San Pedro, sa isang alumni meeting ng mga taga-Phoebias. Kalungkot nangyari. Noong Wednesday, siya po ay nag-positive at biglang kahapon ay nag-flat rate yung kanyang heartbeat at binawian siya ng buhay. And so, we are so sad for this eventualities na nangyayari ngayon. But at the same time, we're so thankful to the Lord na may mga magaganda rin namang mga nangyayari sa mga prayers natin. Tinutugon ng Panginoon nung Miyerkules siguro na mga nag-join sa ating prayer meeting. Alam niyo, salamat sa Diyos. Tinugon niya yung prayer natin para kay Deacon Omar. Hindi naman tayo masaya ng lubusan dahil sabi nga niya yung kanyang mga kasamahan na mas marami ay natanggal sa trabaho sa Lufthansa, pero hindi siya napasama. So, salamat sa Panginoon na i-preserve yung trabaho niya. So, gayon din yung prayer natin para doon sa anak ni Ate Nida, si Noel Escalo. Medyo matagal-tagal, 2 taong paghihirap niya na doon sa kanyang employer, ayaw bitawan yung kanyang passport, ayaw siyang paalisin. Hanggang ngayon, at buti na lang ay pinayagan na siyang bumiyahe. Kaninang madaling araw, tinawagan ako ni Noel Escalo. Tulog na tulog. Habang nandun sa airport, pagkwentuhan sa akin. Siguro dahil, siguro kasama na rin yung pasasalamat na ipinag-pray siya ng ating iglesia. So, ngayon ay nasa aeroplano na siya pabalik dito sa Pilipinas. Although wala siyang passport. Kasi hindi talaga nasa ongoing yung kanyang yung kanilang litigations ngayon sa kanila. So ipanalangin din natin sila at sila Kuya Ray at sila Ate Nida sapagkat medyo nahirapan din sila sa nangyari dito kay Noel Escalo. At sana gamitin din ng Panginoon yung nangyari para bigyang pansin din ni Noel ang kanyang pangangailangan pang-espiritual. At nag-usap din kami na may katagalan kaninang madaling araw, kaya medyo pantok pa ako. Bigla may tumawag sa akin sa Dubai, habang nasa airport siya. Anyway, yan lang. At
Meron ba? And by the way, meron pa ho tayong ilang trucks dito. Oh, nandiyan, kung gusto nyong kumuha, yung trucks po na yan, may kasamang biskwit at saka may kasamang kape. Yung pangalan ng kape ay Tora. No? Lo yun lo, di ba? Tapos, yung nandoon sa trucks, Grace yun, kaya Lo and Grace. may Skype, may biscuit. Now, ang layunin yan, para pag binigay mo yung trucks, hindi naman nila basta baliwalain kasi ina-anticipate naman natin, hindi naman lahat ng binibigyan natin ng mga polyeto, binabasa nila eh. Yung iba doon, tinatapon lang nila. Ang dami kong pinagawa eh. 1,000 lahat yung pinagawa kong trucks na yan, pinapimprenta ko. Siyempre, sayang din naman kung itatapon nila. Nilagyan natin ng biskwit at saka nilagyan natin ng kape para ma-consider nilang basahin at gamitin din ng Panginoon marahil kung sakaling kilusin sila doon sa kanilang nabasa na mensahe ng Ebanghelyo nandyan sa pulyeto na yan. Yung iba kumuha na last time, yung mga gustong kumuha para ibigay nyo kung kanino man ninyo gustong ibigay. Andyan lang, sa Pampers pants na yan. Na karton, nandyan pa. So, marami pa ba, Ton? Marami? Okay. So, yan. So, magpapagawa pa tayo at magpapagawa tayo kasi sa tingin ko, kinakailangan talaga natin na dalhin ang Ebanghelyo, lalo na ngayong ito, sa panahong ito. At wala tayong ibang paraan kasi halos hindi tayo makapag-conduct ng mga ibang evangelistic ministry, yung mga Bible studies na iba, hindi talaga magawa. Mayroong mga pailan-ilan na nagagawa nating Bible study pero hindi talaga yung mas maramihan at siguro ito na mas maganda lang paraan na mamahagi tayo ng mga gospel tract sa ating mga kaibigan, kapitbahay, mahal sa buhay, o kung sino man na pwede nating makasalamuha dyan. Okay? So, yun lang. Nais nating batiin ng happy birthday. Ngayon, birthday ng aming pamangkin, si Chin. Chin Alminanza. Happy birthday, Chin! Siyempre, malalaman natin kay Chin kung ano ang mga kaganapan sa mga susunod na mga sandali. Biglang tuturo. Bukas pa? Pwede rin namang i-advance na. Pwede namang ituro si Daddy. Joke lang. At saka si Mafe. Ano to, di ba? Yung Mafe De Santos. Si ano ba to? Si Ate Fe. Yung ang mother ni di ba? Ni Janet, Si Sister Fe. Alam mo, di ko masabing ate eh. Kasi edad ko lang yata ito matanda pa ako. So, Sister Fe. Happy birthday po. Birthday niya rin bukas. Tapos, sino pa to? Josiah Serrano. Si Saya. Saya, saan ka? Ayan, siguro nanonood si Saya. Happy birthday sa'yo. Happy birthday din sa pamangking ko, si Venice Gumopas. Si Buninay. Happy birthday. At saka si Dan Carlo Rosales. Si Kirdan Kubida. Anak mo ba ito, Ate Lynn? Happy birthday. Yan lang nakalagay rito, Baka meron pang hindi nabate. Meron ba? Baka sabihin niya na ngayon. Babatiin lang naman natin eh. Wala na? Okay, may ba tayong mga first-timer? Andito ba si Pat? Wala pa yata kasi kausap ko siya last week pa at saka this week attend siya ngayon. Baka kasi hindi ko lang nakikita kasi puro mga naka-face mask kayo, So wala pa yata siya. So anyway, welcome din ang bawat isa muli sa ating pagtitipon dito sa SGCC. Salamat din sa ating mga kaibigan mga taga Davao na naririto. Siguro mga
3 years pa kayo makakaalis, kaya dito ka. 3 years kayo rito sa amin, dito sa SGCC, no? Wag naman. Sige, pag-pray din natin na i-bless din kayo ng Panginoon dito sa, kasi sila po ay nasa isang patungo sila sa ibang bansa, no? Habang nandito pa sila, nandiyan sila sa isang accommodation katabi nung building ni Beth, kaya nakakasama natin sila rito. Kaya sabi ko, baka kung 3 taon pa bago kayo makaalis, 3 taon tayong magkakasama rito. Ayaw naman. Ayaw niyo ba yun? Kailangan na magtrabaho, no? Kailangan magtrabaho. Kaya, sige. Yan lang. Yan lang ang aking announcement. Magpapatuloy ang ating gawain hanggang mamayang hapon. Si Pastor Proy, ang ating speaker mamayang hapon. At syempre yung prayer meeting, nagpapatuloy din yan. Wala na akong ibang announcement. Nagkaroon tayo ng maikling sandali ng pananahimik. Tayong lahat ay tumayo para sa ating unang hymno, ating awitin, Love Divine o Love's Excelling. Manalangin tayo. Totoo, Panginoong Diyos, we're lost in wonder, love, and praise. Nang maintindihan namin ang dakilang gawain ng pagliligtas ng aming Panginoong Jesucristo. Kaming mga makasalanan, kaming mga hindi karapat-dapat, kami na mga
ang nararapat ay kapahamakan at kaparusahang walang hanggan, ay inabot ninyo at binigyan nyo ng liwanag, binigyan nyo ng unawa na hindi galing sa aming sariling lakas at sariling naturalesa. Unawa at talino na mismong ibinigay sa amin. Hindi dahil kami ay mga taong mabubuti, mababait. Ang totoo ay hindi. Kundi dahil sa iyong awa at biyaya, sa iyong sovereign grace. Salamat po sa katotohanan ito. Ngayon pong umaga muli, kami ay naririto para itanghal ang iyong pangalan. Kaya luwalhatiin ka sa aming pagkakatipon at sa aming pong gawain ng pagsamba sa araw ninyo. Sana'y tanggapin mo ang aming papuri. Sana'y malugod ka sa bawat mga praises of our lips, sa bawat mamumutawi sa aming mga labi. Ito man ay sa papuri ng awit, panalangin, o maging sa pangangaral ng iyong salita. Sana'y bigay mo, Panginoon, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan ngayon, aming pinag-iimbutan, na siya'y dumating at bumaba sa aming kalagitnaan, at kami ay pakapuspusin ng kagalakan, ng sense of expectation, sense of excitement. At dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana'y ang aming mga puso ay totoong nakalapat sa iyo sa oras na ito. Kung mayroong mga umaagaw ng aming atensyon, maaring mga bagay na maaring gumugulo sa aming isipan, mga bagay na umaagaw ng aming pong mga damdamin, mga bagay na talagang maaring problema sa tahanan, sa trabaho, sa pamilya, sa mga inaasahan namin, sa mga bagay na hindi pa dumarating pero dapat dumating na sa tingin namin. Panginoong Diyos, tulungan mo na ang lahat ng ito'y hindi umabala, bagkus saklit namin itong makalimutan at makita namin ang iyong kalwalhatian. Makita namin ang iyong biyaya at ang iyong pagpapala sa amin. Samahan niyo kami ngayon at tulungan at pagpalain. Panginoong Diyos, panalangin din namin ang aming pong kalalagayan ngayon sa aming bansa. Mayroong kahirapan ng konti, may kabigatan. Hindi namin alam kung papaano haharapin ang aming pamahalaan itong nangyayaring ito. Naaawa na rin kami sa aming gobyerno dahil sa kanilang inability perhaps to face the situations. Ang patuloy na pagdami ng mga kaso na sa amin pong bansa. Hindi mahirap timbangin kung ano ang dapat isakripisyo. Ang buhay ba o ang hanap buhay? At ito ay isang dilema na hinaharap ng marami ngayon, lalo na ng aming pamahalaan. Bigyan niyo po ng sense of direction, ng talino, ang mga kinauukulan kung ano ang mga dapat gawin. Maaring may kani-kanya kaming kuro-kuro, maaring may kani-kanya kaming mga suggestion, maaring may kanya-kanya kaming mga kaisipan kung ano ang dapat. Pero sila ang mga nasa otoridad. Kaya naway ibigay ninyo ang mas mabubuting, mga nararapat na mga hakbang para sa kanila. Dalangin din namin, Panginoong Diyos, na tulungan nyo ang mga Pilipino na sana'y patuloy na sumunod sa mga panuntunan. Maaring hindi man namin na 100% na mapoproteksyonan ang aming sarili at ang mga tao, pero sana yung magagawa namin ay gawin namin na proteksyonan ang aming sarili at ang iba. Napakatindi ng mga nangyayari ngayon. Dalangin namin ang iyong biyaya ay bawat isa sa amin, lalo na sa mga kapatiran namin, sa mga Christians, sa mga churches, sa iba't ibang lugar ngayon, at sa mga
lalo na Panginoong Diyos, may mga maaring naapektuhan na mga mahihirap lang sila, walang pambayad sa hospital, mag-i-stay sa hospital, yung iba sa ICU, walang pambayad. Mga Panginoong Diyos, abutin mo sila, sana ma-preserve ang kanilang mga kalusugan upang hindi magkaroon ng sila mahawa nitong COVID-19. Pinapanalangin namin, sana po ay dumating na po yung mas maraming mga magagandang bakuna sa amin pong bansa at maging mabilis na ito para ma-disseminate na ito, para magkaroon na ng pagro-roll out ng mga vaccine, para malaking tulong din ito para sa pagharap sa nandito pang problema ng aming bayan. Dalangin din namin, sana po i-preserve niyo mga trabaho ng aming mga kapatid na naririto sa church, yung mga business din nila, i-preserve niyo, Panginoon, at saka yung mga nawalan ng trabaho, sana makakita sila ng pagkakakitaan para masustain nila ang mga pangangailangang pampamilya at pampersonal at maging makatulong pa rin sila sa iba. Panalangin din namin, Panginoon, na sa mga panahong ito, sana'y gamitin mo kami para abutin ang mga tao higit na kailangan ng tao ngayon si Kristo. Sa panahong ito na andito ang isang panganib. Panalangin namin, Panginoon, ang iyong tulong, ang paglingap nyo sa mga nagdiriwang ng kaarawan. Salamat po, pagpalain nyo sila. At ngayon din, salamat sa mga tinugon nyo mga prayers namin. Comfort sa family ng mga korpus sa panahong ito na sila po ay nalungkot sa pagkawala ni Pastor Art Corpus. Dalangin namin ang iyong biyaya sa kanyang family, kila Kuya Sam Corpus, ang kanyang buong pamilya na ngayon ay nagdadalamhati. Panginoong Diyos, ingatan mo kami at tulungan at patuloy na samahan hapagkat ang lahat ng ito'y dalangin namin alang-alang kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, makakaupo na po tayo. At sa pagkakataong ito ay ating pong lilikumin ang ating mga handog, kaloob para sa gawain ng Panginoon bilang bahagi ng ating pagsamba sa Kanya. At habang ginagawa natin yan, ay tayo iaawit ng isa pang himno. Let us sing this hymn. Susundin lagi
Now that we are facing this surge of COVID-19, I hope na marami sa atin dito ay nare-realize na anytime from now ay pwedeng mawala ang pinakamahalagang bagay o pinakamahalagang pag-aari natin, at yan ang ating buhay dito sa mundo. Tama ba? Nitong nakaraang araw, nabasa ko sa isang balita na ang apo ni Henry C. Sr. at anak ni Henry C. Jr. na si John Catherine, 29 years old, ay binawian ng buhay. Siya ay isang vice president siya ng SM Development Corporation. Isipin nyo ha, 29 years old lang ito, isang athlete, very athletic siya, equestrian, at very educated woman, kinuha ng Panginoon. Itong nakaraang mga linggo, ako ay nangaral sa 3 magkakaiba-ibang mga funeral services. At isa na nga rito ay yung pong graveyard service ng aming pamangking si Paul Harvin na namatay sa edad lamang na 16 years old. Yung aking sister-in-law, yun ang bunsong kapatid ng aking misis, sabi niya sa akin, Kuya George, kaya nga, bakit ganon? Ako'y nag-anak lang ng 2 para maibigay ko sa kanila yung lahat ng kailangan nila. Bakit kinuha siya ng Panginoon sa akin? Sabi ko, wala akong sagot dyan, pero ang isipin mo na lang, meron ka pang isang anak na dapat mong alagaan. Yun lang sinabi ko sa kanya. Anytime from now, we can lose what we possess. Ito man ay ari-arian, ito man ay magandang trabaho, ito man ay negosyo, prestige, o maging mismo ang buhay ng mga taong malapit sa atin o mismong sarili nating buhay. Ang tanong ay ito, what can you make willing to lose them all? Ano ang pinaka-ultimong dahilan bakit pwede mong tanggapin ang posibilidad na pwedeng mawala ang lahat ng ito at maging ang pinakamahalagang ari-arian mo, yan ang buhay mo. Nabuksan natin ngayon ang ating mga banal na kasulatan sa isang pamilyar na talata dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, talata ay 4 hanggang 8. Philippians 3, verses 4 to 8. Ito po ang nakasulat sa salita ng Panginoon. Bagamat ako'y may dahilang magtiwala rin sa laman, kung ang iba ay may dahilang magtiwala sa laman ay lalo na ako. Tinuli ng 8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo na isinilang ng Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo, tungkol sa sigasig ay taga-usig ng iglesia. Ayon sa katuwirang na sa kautusan ay walang kapintasan. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa ron, ang lahat ng mga bagay na inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Ito ang salita ng Panginoon. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos ay isa sa, pwede nating sabing, isa sa pinakamahalagang sulat na nagawa niya nung siya ay nakakulong na nung panahon na yon. Dito ay kaniyang hindi lang ini-encourage, kundi inuutusan ang mga kapatid na maging masaya sa Panginoon, maging sa panahon ng mga sufferings o mga kapighatian. At ito ay hindi lamang posible, kundi ito ay totoo sa kanyang sariling karanasan. Binigyan niya ito ng tibay sa kanyang mismong buhay. At dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos ay makikita natin ang pagsingit niya ng kanyang mga patotoo sa kanyang journey, not only as a preacher and missionary, but even his own encounter of Christ
Jesus. And his encounter of Christ Jesus has changed his perspective and attitude toward the things of this world. Si Apostol Pablo sabi niya, handa siyang mawala ang lahat ng bagay. Alang-alang sa, sabi niya rito, sa mga higit na mahalagang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. He is willing to lose everything for the sake of the surpassing knowledge of Christ. Handa niyang iwanan ng lahat. Ang ganda, no? Now, binasa ko yung article patungkol kay John Catherine na sa Philippine Daily Inquirer na ipinablish noong February. Actually, buhay pa siya noon. At nakita ko doon, natuwa ako dahil ito pa lang si John Catherine na isang professing Christian, isang professing believer of the Lord. At siya mismo nagsabi, with all the accomplishment, prestige sa kanyang craft as equestrian, painter, musician, sabi niya kung merong isang bagay na gusto niyang ipakita, unahin sa lahat ay ang kanyang pagsunod kay Kristo. Isipin niyo, anak ng isang prominenteng pamilya sa ating bansa, multi-billionaire, no? Henry C., may-ari ng SM at ang iba pang mga establishmentong mga matitinding negosyo dito sa ating bayan. Pero sinabi niya sa kanyang, dun sa article na yon, that my first calling is to follow Christ, and she thanked her father for raising her in the spiritual environment. And I'm so glad na siya isang Christian. So, what makes knowing Christ the superior blessing that would make you willing to lose everything? Anong meron kay Kristo? Yung pagkakilala kay Kristo, na pwede mong sabihin, ito yung mataas na antas ng pagpapala na handa mong iwanan ng lahat, handa mong bitawan ng lahat, at handa mong tanggapin na mawala ang lahat. Bakit? Anong meron kay Kristo? Sapagkat si Kristo lamang ang pwedeng magbigay ng walang hanggang kagalakan, ng walang hanggang kayamanan, ng walang hanggang buhay na hindi maibibigay ng anumang meron tayo rito sa mundong ito, mga kapatid. Hindi ba? Siya lang ang pwede magbigay niyon. At hindi lang yon, mga kapatid. Si Kristo lamang ang may kakayanan na ipadama sa atin na tayo hindi karapat-dapat, na tayo mga undeserving sa lahat ng mga mabubuting bagay na nangyayari sa atin at mangyayari pa sa atin. Siya lang ang ang nagpadama sa atin, hindi tayo karapat-dapat dyan. Alam nyo, kapag ang isang tao, very accomplished siya, pero wala siya kay Kristo, madalas, kung ano man ang magandang nangyayari sa kanya, ibibigay niya yung credit sa kanyang talino, sa kanyang skills, sa kanyang diligence, sa kanyang brilliantness. At itong nasumpungan ni Pablo sa kanyang sarili. Yan ang nakita niya sa kanyang sarili. He thought he was the best among his fellow Jews, but he realized that he has nothing but rubbish or garbage before God. Yung mga bagay na maaaring ipinagmamalaki niya ay mga bagay na nasumpungan niya nung makilala niya si Kristo na kinasusuklaman ng Diyos. Kaya nga ang mensahe na maaaring makuha natin dito sa mga talatang binasa natin ngayong pong umagang ito ay Christ is the only thing that matters in life. Christ is the only thing that matters in life. Sinasabi niya sa atin, kung sino ka man at anumang meron ka ngayon, lahat ng yan ay basura kung hindi mo nakilala si Kristo. Lahat ng yan ay walang kabuluhan kung wala kang relasyon sa Kanya. Now, tingnan natin ito mismo sa paglalahad ni Pablo ng kanyang sariling testimony. Let's look at personal assets of Paul na kanyang in-enumerate dito. So, ito ang ating dalawa lang headings natin, Paul's personal assets enumerated, and then number 2, Paul's personal assets evaluated. Unang-una, we will be looking at his pedigree, yung kanya pong pinanggalingang lahi. Pangatlo, titingnan natin yung kanyang practice. First, his pedigree.
Sabi dito sa talata na binasa natin, siya daw ay tinuli sa ikawalong araw. Kung merong isang bagay na pwede siyang ipagmalaki sa kanyang sarili, sabi niya, ako'y itinuli sa ikawalong araw. Alam niyo, mga kapatid, yung practice ng pagtutuli ay very exclusive yan noong unang panahon sa mga Israelita. Pero pwede rin tuliin yung mga proselyte, yung mga hindi naman Israelita na gusto nilang mapabilang sa bayan ng Israel, tutuliin din sila kahit anong edad. Ngayon, kung ikaw ay isang Ishmaelite, hindi siya kabilang, hindi siya Israelita, kundi Ishmaelite, ang pagtutuli ay ginagawa at the age of 13. Pero si Pablo, sabi niya at the age of 8. And what is the significance of that? He was pure-blooded Jew. Siya ay purong-purong Hudyo. Ipinanganak sa Hudyo na mga magulang. And most importantly, siya ay tinuli ayon sa batas, ayon sa tipan. Sa Genesis chapter 17, verses 10 to 11, mababasa natin, ito ang aking tipan na inyong iingatan, ang tipan natin at ang inyong binhi pagkamatay mo, tinutukoy niya si Abraham, ang bawat lalaki sa inyo ay inyong tutuliin ang balat ng inyong maselang bahagi at ito'y magiging tanda ng aking tipan sa inyong buong lahi, bawat lalaking may gulang na 8 araw sa inyo ay tutuliin. So eksaktong-eksakto kung ano yung sinabi ng tipan, ano ang sinabi ng kautusan kay Abraham, yun ang nangyari mismo kay Pablo. So meron siyang parang pride sa katotohanan ito. Pero hindi lang yun, sabi niya, of the people of Israel. Siya galing mismo sa bayan ng Israel. Ang Israel, ang siyang covenant name of God's people. Parang sinasabi ni Pablo, ako ay kabahagi sa isang bayan na kinatipan ng Diyos. Bayan ng Diyos. Hindi lang yon, mula sa lipi ni Benjamin. Nung nagkaroon ng civil war sa Israel, dati ang Israel ay isang bansa lamang, nagkaroon ng civil war. Nagrebelde si Jeroboam kay Rehoboam, nahati ang kaharian, sumama kay Jeroboam ang 10 tribo. 10 tribo ang sumama sa kanya. At naiwan kay Rehoboam na isang na kasama sa lipi ng Huda ang Benjamin. So, yung Benjaminites, mga tribo ni Benjamin ay hindi sumama doon sa 10 tribo, kundi nagpaiwan siya, nanatili siya sa tribo ni Huda. Hindi siya sumunod doon sa ginagawa nila kasi anong ginawa ng 10 tribo? Lumayo sila doon sa panuntunan ng tamang pagsamba sa Diyos. Naglagay sila ng mga dambana at doon sila nagsakripisyo. At yun ay isang malaking paglabag sa batas ng Diyos. Sapagkat ang batas ng Diyos, hindi sila pwedeng maglagay ng iba pang dambana maliban sa dambana sa Jerusalem. Doon lang sila maglalagay ng dambana. Doon lang sila sasamba sa Panginoon. Kaya kung mababasa niyo, maging sa panahon nang nahati na yung kaharian, di ba, merong mga hari na mabubuti rin. Pero minsan may sinasabi doon, merong parang mga comment, yung writer, sabi niya, ito mabuting tao, ito si ganito, isang mahusay na hari, no? He did what was right in the eyes of the Lord. But, sabi doon, hindi niya tinanggal yung mga high places. Yung mga dambana na inilagay doon sa mga iba't ibang lugar, sa iba't ibang lugar, laban pa rin ng Diyos sa mga bagay na yon. Sapagkat ang utos ng Panginoon doon lang sa Jerusalem, isang dambana. Doon sila sasamba ayon sa Leviticus Kapitulo 17. Samantalang ang Benjamin ay kanyang niresist yung idea na yan, and they remain loyal to the law of God. And Paul took pride of his ancestry. But not only that, sabi niya, siya ay Hebrew of Hebrews. Siya ay Hebreyo ng mga Hebreyo. Now, madalas nating naririnig yung phrase na the best of the best, the cream of the crop. Diba? Pareho lang ng salitang Hebrew of Hebrews. Ang implikasyon nun ay, he was the best breed in the nation of Israel. Hindi lamang siya highly educated person,
but he was born in a noble family. He was the Hebrew of Hebrews. Cream of the crop. Yan ang kanyang kalagayan. Yan ang kanyang pedigree. Maipagmamalaki ang kanyang lahi. Ang kanyang lipi. Ang kanyang background. Ang kanyang pinanggalingan. Pero hindi lang yun. Maging ang kanyang practice. As to the law, he is a Pharisee. As to the law, he is a Pharisee. Bagamat ang Panginoong Jesucristo, mas bibigat ang mga pananalitang kanyang sinabi sa mga Pariseyo ng kanyang kapanahunan dahil sa kanilang mga panlabas na pagpapakita ng kanilang katuwiran at yung kanilang assumption na yung kanilang sarili ay mas matataas ang antas sa larangang espiritual kaysa sa mga taong nakapaligid sa kanila dahil sila ay sumusunod sa batas ni Moses. Yun ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo, kayo yung mga hipokrito, kayo yung parang mga nicho na puti, ang panlabas pero bulok sa loob. Nevertheless, brethren, ang mga Pariseyo, sila yung mga most disciplined, conservative, and stricter sect in Judaism in terms of adherence to the law. Hindi sila mga rebelde sa batas ni Moises. Ang katotohanan, sila'y nagsisikap na maging matapat, na sumunod sa batas ni Moises to the point na maging yung utos, sinusobrahan pa nila, dinadagdagan pa nila. Halimbawa, isa sa mga utos sa kanila, sa mga Hudyo, nung panahon na yon, kinakailangan silang mag-ayuno ng 1 beses sa loob ng 1 taon. Kung tawagin na Yom Kippur, pero ang mga Pariseyo, alam mo ginagawa nila, dinadagdagan nila, sinusobrahan pa nila. Sila'y nag-aayuno 3 beses sa loob ng 1 linggo. Mas matindi doon sa utos. So as to the law, he's a Pharisee. But as to the zeal, a persecutor. As to the zeal, a persecutor. Alam natin kung gaano naging masigasig itong si Pablo, dati ang Saulo, sa kanyang pananampalataya sa Judaismo, na kung saan ang sino man na sa tingin niya ay hindi umaayon sa pananampalataya ng mga Hudyo, ay kanyang hinuusig. Kinakaladkad niya mga babae at mga lalaki doon sa kulungan at pinapatay ang mga Kristiyano noong kanyang kapanahunan sa pag-aakala na ito ay isang pagpapakita ng kanyang pagiging masigasig sa kalooban ng Diyos at binibigyan niya ng kaluguran ng Diyos. He was ready to die and to kill as defender of the law. As to the zeal, he is a persecutor of the church. That is the personal assets of Paul. But let's go to number 2. Ano yung evaluation ni Paul sa kanyang personal assets? Unang-una, tingnan natin his past evaluation. Ano sabi niya sa verse 7? Itong mga personal assets kong ito yung mga gain. They were gains to me. May sinabi niya sa verse 7. Basahin ko, gayon man ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang. So inamin niya na pakinabang din ito. May pakinabang din ang lahat ng ito sa kanya. Na yung ginamit na salita rito sa wikang Griego na pakinabang or gain ay larawan ng isang miser or hoarder na nag-iipon ng kayamanan, no? Habang nag-iipon siya, nagpa-pile up na yung kanyang kayamanan sapagkat gusto niyang maging secure ang kanyang future. Yan ang gamit ng salita na ginamit diyan. Yung pagsisikap ni Pablo, yung sigasig ni Pablo sa kanyang pananampalatayang Hudyo ay sa tingin niya ito'y magbibigay security sa kanyang pagharap sa Diyos. Ito ang magiging daan para makuha niya ang pabor ng Diyos. Nagbibigay sa kanya ito ng sense of self-respect. Ang mga tao sa kanyang kapaligiran ay tumitingin ng mas mataas sa kanya. It gave him sense of security na ang Diyos ay napiplease niya because he was faithful in his adherence to the law of Moses. Bagamat siya rin ang umamin bandang huli na yung batas ng Diyos na ito, nung makita niya ito sa lente ng Panginoong Hesukristo, nakita niya, hindi pala niya nasunod.
Di ba sabi niya sa Romans chapter 7 verse 7, na lamang kung ako ay mapag-imbot dahil sa batas. Nakita niyo yun? Nalaman niya lang yun nung siya mismo ay nakakilala na sa Panginoon Kristo. Hindi lang yun. Tingnan natin dito yung kanyang present evaluation. So, past evaluation, sabi niya, ito'y pakinabang din sa akin. Ba't sabi niya rito? Ang lahat ng ito'y basura. They were rubbish. I count them as rubbish that I may gain Christ. Now, yung salitang ginamit sa wikang Griego rito, na rubbish or loss, ang emphasis dito ay losing the whole thing at one time. Losing the whole thing at one time. Parang ang larawan niya ay bahay na nasunog. O isang business establishment na nasunog. One time lang. Wala na lahat. No, isipin natin yan, di ba? Kaya nga may kasabihan tayo na manakawan ka ng 10 beses, huwag ka lang masunugan ng 1 beses. Kasi sunog, wala na lahat at one time. Everything is lost at one time. Yung pag-aakala niya na yung kanyang advantage, spiritually speaking, over his fellow Jews, dahil sa kanyang sigasig sa kanyang relihiyon, no? Sigasig sa pagsunod sa batas ni Moises, ay na inaakala niyang magiging kalugod sa Diyos, lahat ng ito ay nagbago nung makilala niya si Kristo. He thought that he was all right with God until he encountered Christ. Ang kanyang pagkakilala kay Kristo ang nagpabago ng kanyang pananaw sa buhay. Nakita niya kung anong ibig sabihin ng katuwiran. Nung malaman niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng katuwiran, lahat ng kanyang pinagpapagalan, lahat ng mga ipinagmamalaki niya, lahat ng itinuturing niyang pakinabang, ang sabi niya ngayon ay walang kabuluhan at basura lamang, sapagkat walang totoong matuwid na nakasunod at nakaabot sa pamantayan ng Diyos, kundi si Kristo lang. Wala nang iba. Now, mga kapatid, ang tawag natin dito ay pagkilos ng Diyos sa puso ng isang tao. This is the work of God in human heart. Pag kumilos na ang Diyos sa puso ng isang tao, mabubuksan ang kanyang isip at makikita niya ang maraming bagay na hindi niya nakikita dati. Ngayon makikita na siya ay makasalanan, hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, malayo sa Diyos, at nasa daan ng kapahamakan. Ang pagkakilala kay Kristo ay hindi lamang pagkaunawa ng kaligtasan, kundi pagkaunawa ng iyong pagiging makasalanan. Alam nyo, makikita nyo lang kasi yung kaitiman ng iyong balat. Kapag kakatabi mo ay maputi. Tama ba? No? Pagka, halimbawa, katulad ko, no? Pagka siguro dito, hindi ko naman pwedeng sabihin, napakaitim ko. Hindi. Pareho lang tayo ng kulay dito no? Pero kung ang katabi ko ay isang Caucasians, isang Amerikano, o isang Caucasians ang kanyang lahi, sigurado sabi, ang itim ko pala. Malalaman mo lamang na ikaw ay talagang maliit, putot, sabi ng mga Bisaya, kung ikaw ay katabi ng isang 7-footer na lalaki. Same also is true, brethren. Makikita mo lamang ang kasamaan mo, ang kalikuan mo, ng puso mo, kung makikilala mo yung totoong banal, yung totoong matuwid. At yan ang Panginoong Kristo. Alam niya, napakadaming tao sa ating mundo ngayon, hindi nila nakikita yan. Hindi nila nauunawaan yan. Hindi sila nagsasubscribe dyan. Bakit mas maraming tao ang mas bibigay ng kanyang panahon, ng kanyang pursuit sa mga bagay na material kaysa sa mga pangangailangang pang-espiritual? Bakit maraming tao sa ating panahon, hindi nila nakikita na ang pangangailangang espiritual ay isang priority? Nakikita nila ito na maaring huli sa kanilang mga priority. Ito, madalas pag tinatakausap mo yung mga tao, darating tayo dyan. Bakit? Sapagkat ang tingin nila, yung spiritual, last of their priority.
Nasa huli lagi yan. Kumbaga sa listahan, nasa huli yan. Bakit? Sapagkat hindi nila nakikilala si Kristo. Ang papipiliin mo ngayon tao, alam ba, papipiliin mo, mga hindi mananampalataya. Saan mo gustong pumunta? Excursion tayo sa beach, ngayong summer, o punta tayo sa church dahil Lord's Day ngayon? Beach, syempre. Di ba? Ganyan. Bakit maraming tao, ang tingin nila sa Bible study ay waste of time? Palagay ko, hindi lamang dahil hindi sila naniniwala na ang espiritual na relasyon sa Diyos ay mahalaga, kundi iniisip nila, okay naman sila. Wala naman silang problema. No? Madalas mo naririnig yan sa mga tao hindi ko naman nakakalimutan ng Diyos. Okay naman ako. Everything is normal. They don't see the danger of it because this is the atmosphere and climate of their surroundings. Ano nakikita sa paligid? Everything looks normal. Nothing to worry about. At pag sinabi mo, may panganib na nag-aabang sa isang makasalanang tulad mo, they would probably say to you, who are you to tell me that? Sino ka na magsasabi sa akin yan? Naalala ko tuloy si Apostol Pablo. Naalala niyo yung nung si Pablo ay patungo na ng Rome, no? Sumakay sila sa isang barko at sila lalayag sa Mediterranean Sea. Nung dumaan yung kanilang barko sa isang lugar na kung tawagin ay Fair Haven, sa bahagi yan ng City of Lasea. City of Lasea. Hindi ko alam kung saan yan. Fair Haven. Pag tinignan niyo sa Tagalog yung salitang Fair Haven, magagandang daungan. No? Nung dumaan na doon, kinausap ni Pablo yung mga tripulante. Sabi niya, mga Ginoo, nakikita ko na mapanganib ang biyahe nating ito. Mapanganib. Malaki ang pinsala na maidudulot nito hindi lang sa barko, sa ating mga kargamento, maging sa ating buhay. Pero hindi siya pinakinggan ng senturyon. Bakit? Siyempre sasabihin ng senturyon, sino ka ba? Hindi ka naman tripulante, hindi ka naman seaman. Makikinig ako sa mga seaman. Makikinig ako sa mga kapitan. Kaya mas nakinig yung senturyon doon sa piloto ng barko at nung may-ari ng barko. Ano nangyari? Pagkatapos na sila'y lumayag. Kasi ang gusto siguro, ang proposal ni Pablo, magstay muna sila for a while doon sa Fair Haven. Magstay muna sila siguro maghintay-hintay sila ng tamang panahon. Now, it's more of a prediction than prescription actually. Kasi si Pablo, alam natin, nagre-reveal ang Panginoon sa kanya. No? Siguro, yan ang ini-reveal ng Panginoon sa kanya. And naniniwala naman si Pablo sa sovereignty. Pero yung ang kasabihan natin ngayon, dahil dito sa pandemic, no, it is better to be safe than to be sorry. So, yun ang gusto niya mangyari. Kasi concerned din siya sa buhay ng mga kasamahan niya. At doon mismo sa barko na kanilang gagamitin. Pero hindi nakinig sa kanya. So, habang lumalayag na ito sa Mediterranean Sea, ano nangyari? Hinampas ng malakas na hangin ng kanilang barko. At hindi lang isang beses, sabi doon, ilang araw na hindi nila nakikita ang bituin at maging ang araw. So, yung hampas ng hangin ay dire-diretso. Hindi ko maintindihan yan. Sigurado, alam ng mga kapatid natin dito na mga seaman yan. Pero yung dire-diretso, sabi, hanggang sa kinakailangan nilang itapon na yung kanilang mga kargamento. At nawala na sila ng pag-asa pang makaligtas. Bakit? Wala na rin silang pagkain. Tapos tumayo si Pablo, Acts chapter 27 din, mababasa niyo yan. Sabi niya, mga Ginoo, sana'y nakinig kayo sa akin. Nung sinabi ko na wag muna tayo maglayag mula ng Kreta patungo rito. Nakita niyo? Bakit? No, kaya ako kinuha yung insidente na yan. Ganyan-ganyan ang maraming tao ngayon. Sabihin mo sa kanila may panganib. Sabihin mo na sila,
ang mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan. Sabihin sa'yo, sino ka? Ano sinasabi mo? Anong alam mo? Namatay ka na ba? Nakapunta ka na ba ng langit? Bakit? Sapagkat hindi nila naiintindihan. Mas makikinig sila sa kanilang damdamin. Mas titingnan nila kung ano nangyayari sa kapaligiran. Okay naman ang lahat eh. Everything is normal. Mga kapatid, mababago lang ang lahat kapag kumilos na ang Diyos sa puso ng isang tao. Di ba? Mababago lang ang lahat kapag ang Panginoong Diyos gumalaw na sa puso ng tao, makikita niya ang pinakamahalagang bagay sa buhay na ito. He can see everything in perspective. Marirealize niya kung ano ang ibig sabihin nung sinabi ni Kristo, what does it profit a man if he gains the whole world and lost his soul? Doon niya lang maintindihan. So ang tanong ko sa inyo, ito ba ang naintindihan ninyo ngayon? Ito ba yung naunawaan ninyo ngayon? Ito ba yung katotohanan na niyakap ninyo? Na-encounter na ba ninyo si Kristo? Have you encountered Christ? Now, hindi ko tinatanong kung lumaki ka sa simbahan. Kung ikaw ay lumaki sa isang pamilyang Kristiyano. O ikaw aktibo sa church. Ang tanong ko, have you encountered Christ? Ligtas ka na ba? Kilala mo na ba siya? Now, mahalagang magsuri. Examine your heart right now. Suriin mo ang puso mo. Kahit Kristiyano ka na sa tingin mo, suriin mo pa rin. It is better to be safe than be sorry. At kung sa tingin mo may problema, kung sa tingin mo, hindi pa ako Kristiyano, malabo pa sa akin ang lahat, ito ang pagkakataon na tumakbo kay Kristo habang may panahon pa. Isuko ang sarili sa Kanya at ipagkatiwala ang lahat sa Kanya at pagtiwalaan ang Kanyang ginawa doon sa krus ang tanging paraan para ikaw ay maligtas at tanggapin sa presensya ng Diyos. Yun lang. Wala nang iba. Mga kapatid. Kahapon narinig ako nung asawa ko kumakanta kasi ako nung kanta, yung isa sa mga favorite na old love song ko. Alam siguro ni Kuya Tony ito yung mga kanta na to. Yung kanta ni Andy Williams. Yung kanta niya, ano ba yun? If anyone should ever write my life story, di ba? For whatever reason they might be. Di ko tatapusin. Ano ba yung susunod? Nakalimutan ko tuloy You'll be there between each line for fame and glory, 'cause you're the great thing that ever happened to me. Sabi nung asawa ko, ako ba yun? Alam mo, sabi ko sa kanya, hindi. Mahal ko ang asawa ko. Totoo yan. Pero she is not the greatest thing that ever happened to me. The greatest thing that ever happened to me, nakilala ko si Kristo. That's the greatest thing that ever happened to me. At sana, yan din ang totoo sa bawat isa sa atin dito, mga kapatid. At kung totoo yan sa inyo, ipakita ninyo. Patunayan ninyo. At mamuhay kayo ng ayon sa naranasan ninyo. Manalangin tayo. Marami pong salamat sa iyo, aming Panginoong Diyos, sa mga salita mong ito na napagbulay-bulayan namin ngayong umagang ito. Naway ang katotohanan ito ay naisulat sa puso ng bawat isa sa amin. At sana masabi rin namin talaga that the greatest thing that ever happened to me ay ang makilala si Kristo. Ito ang aming samo, ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Awit tayo ng dalawang himno
Sa unang hymno, nakaupo lang muna tayo at sa pangalawang hymno, tatayo tayo. Okay? So let us sing first the hymn, All I Have is Christ, and then How Sweet the Name of Jesus Sounds. So ulitin muna natin yung una, All I Have is Christ.
Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Makakaupo tayong saglit para sa ating pagbubulay-bulay.